Ibinunyag ng 6'5" wingman ng Gilas Pilipinas na si Kevin Kembao na meron siyang 5 NBA workout bago magsimula ang NBA Summer League. At ano nga ba ang magiging posisyon niya pagdating sa NBA? Tuluyan na nga rin kayang hindi magiging available si KQ para sa Gilas sa FIBA Asia Cup? Yan ang mga aalamin natin ngayon mga brody. Una, ayon kay KQ para sa availability niya sa Gilas Pilipinas. Yes, lalaro ako sa Gilas dahil I think August naman yung tournament. Then the Summer League will take July 10 to 20. So yeah, may time ako. Parang yun nangyari lang kay Kyle last year na umabot siya sa Gilas like 2 days late nga lang. Yeah. So I think I remember. Yeah, I'm fully committed sa Gilas since Coach Tim Cone take over the coaching position. Sinabihan ko siya na I'm fully committed sa Gilas kahit anong liga yan, kahit sa basta I represent kay Philippines and I'm one of the blessed players here in the Philippines to represent our country. Ipinagtanggol din ni KQ si Coach Tim Cone matapos itong mabatiko sa kabila ng pagbangko kay Kembao sa mga nakaraang laro ng Gilas. I-defend ko lang din si Coach Tim Cone sa lahat ng bashers. Like, oh, that's perfect. Yeah. Oh, yeah, man. Yeah. Inunahan niya ako. Nakikita ko sa social media na bakit Coach Tim, bakit hindi mo ginagamit si KQ, bakit DNP si KQ, ito yung sinasayang mo Coach Tim. Like, first of all, Coach Tim is a super great coach here in the Philippines. Alam mo naman yan na siya yung winningest coach ngayon sa PBA. Then, yung trust ko sa kanya is like buong-buo 1,000% na manalo matalo, I will play for him, for the country. And then, kung gamitin man ako, great. Kung hindi man ako gamitin, great pa din. May matututunan ako doon. Yeah. Like ang dami nangangarap na makakuha ng spot sa Gilas, like maabot yung dream nila na makapaglaro sa Pilipinas. Nandito na ako kumbaga bakit ko pa sasayangin to? Kung ipasok ako 100% lalabayin ko yung pinaka very best ko, o hindi man ako yun, mag-cheer ako sa teammates ko, kung ano yung pwede ko matulong as a supporter sa bench, like tagapasa kay JB sa halftime, shooting, sa ganun. So may mga natututunan ako sa mga ganun. And then Coach Tim, alam niyo naman, since na tinake over niya yung coaching position, like good things happen. Like may bound to greatness, parang ganun. Ibinahagi naman ni KQ kung sino magiging trainer niya pagdating niya sa US. Chris Johnson Hoops from Dallas. Chris Johnson Hoops, familiar. Trainer ni Dwayne Wade. Yes, sabi ko familiar. He's doing podcast din now, right? Really? Nagpa-podcast din siya? Nagpa-podcast din siya. Yeah. Usapin ka natin. Yo, Coach Chris, can you give us an update on our boy, KQ? KQ watch every week. Yeah, for sure. Search lang Filipinos yan. Si Chris Johnson. Chris Johnson Hoops. And then, if magkaroon ako ng chance, Drew Hanlon, why not? Drew Hanlon? Oh, shit! Tatum trainer pa rin. Tatum trainer. Then, Bradley Beal trainer. Yeah. Ganito naman ang nangyari kung paano niya naging trainer si Chris Johnson. Yung yung NBA agent is like their companies to produce players na gusto makapaglaro sa NBA, like so kino-connect kayo. Chris Johnson and then yung company na yun is like magka-connect sila, so lahat hindi lang ako yung pumunta doon na aspiring players na makaabot sa NBA. So most of the guys is from France, meron from Africa, like 6 people from Europe, and then ako lang yata yung Filipino. From Asia, I think meron isa sa Japan, wala sa Korea, then yan. At ito naman daw ang magiging posisyon niya sa NBA Summer League kung sakali. First of all, yung gameplay ko sa Asia is like more on point forward, like do it all. Pero sabi nga ng NBA agent ko, if you want to play in the NBA, you have a like specific role lang.
dahil sa NBA, lahat ng all of the players may kanya-kanya na, all of the teams may pieces na dun lahat ano na lang yan pagalingan na dun Then yeah, I want to play shooting guard like yung nilaro ko sa SGA last year, like gano'n. Yeah, kasi tinry lang naman kasi namin ni Coach Charles yun na mag-shooting guard ako kung mag-fit in ba ako na ganito ganyan. So yeah, nakitaan nga ako nila Coach Brian Gurjan na may capability akong level new role. So may mga tendencies or weaknesses lang na sinabi sa akin na winner on ko this last summer. So yeah. Ibinunyag naman ni Kembaw na hindi lang isa at hindi lang dalawa ang NBA workout na natanggap niya. Yeah, after this, mag-training muna ako sa States, right? After nun, may kumuwang NBA teams. Pero may NBA workouts na ako pero hindi ko muna sasabihin yung teams. Pero meron. Wait. So meron ang NBA workouts pero hindi mo muna share what teams, but you have something lined up. Yeah, like 4 or 5 teams. Pero 4 or 5 teams. Love Hey it. man, first of all, I wanna say congrats. Dun pa lang, ang laking bagay na dun, man. Pangarap din ni Keiko na makakampi si Nikola Jokic at makalaban ng ilang NBA superstar. I think if Alan Williams na makapalik siya sa NBA. Kasi may banda kayo. Okay, so ayun nga, sinabi nga natin na kung makakarap ka, taasan mo na lang din. Why not gusto ko makakampi si Nikola Jokic? Why not? Idol mo pa rin hanggang ngayon. Till this day, idol mo pa rin si Nikola Jokic. Till this day. Yeah. And then, Diba 1-0 na? Gusto ko makalaban, I think si LeBron or Steph. LeBron or Steph. If magkaroon ako ng opportunity na like mabantayan sila or makalaro sila, like super sa akin. I think di na ako makakatulog dyan mga 2 buwan siguro. Hanep, diba? Hindi ko na-expect mga brody na aabot sa 5 natanggap na NBA workout ni KQ. Oo, workout lang yan, pero mas marami, mas maganda, diba? Pero sino-sino nga kaya yung mga NBA team na yun? Meron akong 3 team na naiisip na posibleng pag-workoutan ni KQ. Una, ang Dallas Maverick. Hindi bago sa atin yan dahil dyan din naglaro noong sumubok sa NBA si Bobby Ray Parks Jr. Miski si Kiefer Ravena, nanalink din dyan. Isa pa from Dallas Mavericks din yung trainer ni KQ na si Chris Johnson. Sumunod ang Sacramento Kings dahil andyan si Coach Jimmy Alapag. Pwedeng nung malaman niyang susubok si KQ sa NBA, inilapit niya agad sa kanilang management, diba? At ang pangatlo ay ang New York Knicks. Maaalalang ito talaga ang unang nabalita na interesado nga daw ang Knicks kay KQ noong ongoing pa ang Dubai International. At talaga namang grabe ang performance dito ni KQ. Pero syempre mga brody, hindi ito ang official Pwedeng tama o hindi ang ating manghula. At yung huling dalawa naman, pwedeng Rockets since nakilala siya ni Jalen Green. At Brooklyn Nets dahil dating naglaro dyan si Aaron Williams, nakakampi niya sa Sono. Ayun, kaya mga brody, ano masasabi nyo? Komento nyo namin sa baba at ating babasahin yan.